hallelujah. Sa umagang ito mga kapatid, hallelujah, ang pamagat ng ating pagbulay-bulayan ay nakasulat sa Revelation, no? Yung 7 churches mga kapatid, no? So ano ba ito mga kapatid? Bakit may tinatawag na 7 churches mga kapatid? Ano itong koneksyon sa buhay ng bawat isa sa atin na mananampalataya ngayon sa time natin? Hallelujah, sa grace period of time mga kapatid. Handa na ba tayo makinig mga kapatid? Praise the Lord sa ating mga bisita. Hallelujah, tunin lang po kayo mga kapatid. Hallelujah, sa araw na ito wala tayong ibang pag-aralan kundi ang salita ng Diyos. At siya lamang ang may taas, madakila, at maluwalhati sa ating mga buhay. So bakit mga kapatid may 7 churches, no? Nalalaman naman natin na isa lang ang itinayo ng Panginoon na Iglesia. So ano ba itong 7 churches ito mga kapatid? Katanungan ko rin ito dati mga kapatid, no? Hallelujah. Bakit may 7 churches? Samantalang isa lang ang Iglesia ang tinayo ng ating Panginoon. At yun ay naganap kapatid sa Day of Pentecost. Para lubos natin maunawaan kung ano ito mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi mga kapatid ng Matthew 16:18 to 19. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Ang sabi ng ating Panginoon nung tinanong niya ang kanyang mga alagad, hallelujah, kung sino ba ako para sa inyo? No? Sumagot dito si Pedro, ikaw ang anak ng Diyos. Amen? Kung tataas tayo dyan sa verse, at sumagot dito ang ating Panginoon, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Isang iglesia lamang ang tinutukoy ng ating Panginoon, kasi hindi niya sinasabi ng mga iglesia. Kaya ang ating pag-aaral mga kapatid, ano ito mga kapatid, ang 7 churches at anong koneksyon nito sa buhay ng bawat isa sa atin na mananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsipanaig laban sa Kanya. Sa iglesia daw nito mga kapatid na itatayo ng ating Panginoon, hindi mananaig ang pintuan ng Hades mga kapatid. Amen. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng karya ng langit. At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So kay Pedro ibinigay ng ating Panginoon ang mga susi. Ibig sabihin marami mga kapatid, higit sa isa. So ano bang mga susi na ito mga kapatid? Sa pamagitan ng susi na ito mga kapatid, hallelujah, doon may tatayo ang iglesia ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, after ng Day of Pentecost, nung napuspos ng banal na espiritu ang mga alagad mga kapatid, dito na dineclare ni Apostle Peter ang susi. Hindi lang isang susi, kundi 3 susi. Kaya sa pag-aaral natin sa dakilang plano, di ba taga-Qumran, na daanan natin yan doon dahil yun ang topic natin mga kapatid, no? So ang 3 susi nito na sinasabi ng Acts 2:38 mga kapatid, ang sabi dito ni Pedro, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So ito ng 3 susi mga kapatid. Kaya kapag nangyari sa buhay mo ito, iglesia ka na ng ating Panginoon. Amen. Amen? Individual, mga kapatid, hindi grupo, hindi organisasyon, mga kapatid, kundi individual na tayo ay iglesia ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah! At tinawag ito mga kapatid na Kristiyano, mga kapatid, nung nangyari doon sa Antioquia, mga kapatid, na sinasabi ng Acts 11:26. At nang siya ay kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon, sila ay nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga lagad ay panasimulang tawaging mga Kristiyano doon sa Antioquia mga kapatid, no? So doon unang tinawag na Kristiyano ang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapag ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo mga kapatid, isa kang Kristiyano. Dahil si Kristo ang nananahan sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah! 1 Corinthians 6:19. O hindi ba ganyan nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili. So ang Espiritu Santo mga kapatid, kapag nanahan sa ating buhay, iglesia ka ng ating Panginoon. Amen. Kaya gayon na lang natin pinapangaral na kailangan, mga kapatid, matanggap natin ang Espiritu Santo para isa kang tunay na iglesia ng ating Panginoon. Hallelujah. 2 Corinthians 6:16. Hallelujah. At anong pagkikaisa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Kapag nananahan sa atin ang Espiritu Santo, mga kapatid, tayo ay templo ng Diyos na buhay o iglesia ng ating Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah!
Revelation 1:20. So dito mga kapatid, papasok na tayo sa ating topic sa araw nito para lubos natin manawaan na isa lamang ang iglesia na tinayo ng Panginoon. Ngunit may 7 iglesia na sinasabi sa Revelation, ano ito ang koneksyon sa buhay ng bawat isa sa atin na mga Kristiyano. So ang iwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandilirong ginto, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia. So sa bawat iglesia, may bantay na anghel. Sa bawat isa sa atin na iglesia ng Panginoon, may anghel de la guardia tayo, kaya biblical yan mga kapatid. Amen? At ang 7 kandiliro ay ang 7 iglesia. No? Hallelujah! So mga kapatid, kapag sinasabi mga kapatid na mayroong anghel ang Panginoon na nagbabantay mga kapatid sa bawat isa sa atin mga kapatid, tayo ay tinalaga ng Panginoon mga kapatid para magkaroon ng kaligtasan. So yung mga anghel mga kapatid ay inutusan niya ng ating Panginoon para bantayan ang kanyang mga anak para wag malaglag mga kapatid sa kamay ng ating Panginoon. No? Hallelujah! So ang mga anghel na ito mga kapatid ay sinugo ng ating Panginoon. Hebrew 1:14. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga magmamana ng kaligtasan. So yun mapatid ang mga anghel, mga bantay o mga gwardya sila, mapatid sa mga magmamana ng kaligtasan, at ikaw at ako yon kung tayo ay magpapatuloy sa pagsunod at pagganap ng kalooban ng Diyos. Amen? Kaya mabalat tayo ngayon, nandito tayo mga kapatid sa presensya ng Panginoon dahil sinunod natin, tinupad natin ang paanyaya ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen? Palakpak sa Panginoon. So isa lang kapatid ang itinayo ng Panginoon ng iglesia. So ano itong 7 iglesia na sinasabi ng Revelation mga kapatid? Ito, hindi ito mga kapatid na spirit na iglesia, kundi ito ang pag-uugali mga kapatid o attitude ng bawat iglesia ng Panginoon. Kaya bago tayo magpatuloy mga kapatid, may katanungan tayo dito, alin ka kaya sa 7 pag-aaralan natin ngayon sa umaga nito? Magbulay-bulay muna kayo mga kapatid. So ito mga kapatid ay ni-reveal ng ating Panginoon kay John the Beloved. Amen? Hallelujah! Nung napasa Espiritu si John the Beloved mga kapatid, itong inihayag sa kanya ng ating Panginoon. No? Hallelujah! So ang una mga kapatid, itong revelasyon mga kapatid kay John the Baptist, John the Beloved mga kapatid, so ito ay warning and encouragement for us today. Sinulat ito mga kapatid dahil ito ay mayroong warning at mayroong encouragement sa bawat isa sa atin na mananampalataya sa ating Panginoon. So ang unang church mga kapatid ay Epeso. Tanda natin mga kapatid, saan kaya ang bawat isa sa atin sa oras na ito? Praise the Lord. Ang sabi ng Revelation chapter 2 verse 1 to 7, sa anghel ng iglesia sa Epeso ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay. Sino kanina mga kapatid? Ano sa ang bituin kanina mga kapatid ay ano mga kapatid? Hallelujah, mga anghel at ang iglesia mga kapatid, yung 7 ilawan, no? So hawak daw ito ng ating Panginoon, no? Sa kanyang kanang kamay, na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandilirong ginto. Ito yung iglesia. So ang Panginoon daw ang umiikot doon sa 7 kandilirong ginto na yon. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis. At hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol. Pero mga kapatid, tingnan natin sa ating mga sarili kung isa ka ito. Kung ikaw ba itong tinutukoy dito na iglesia sa Epeso mga kapatid. At sila hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan. Mga kapatid, nagbabata ba tayo dahil sa pangalan ng ating Panginoon? Amen. Ang ginagawa natin mga kapatid na pag-serve sa ating Panginoon mga kapatid, no? Nagbabata tayo ng kahirapan, ng pagpapagal mga kapatid para sa kapurihan ng Diyos na ating tagapagligtas. Hallelujah. At hindi ka napagod. Napapagod na ba tayo? Dapat hindi tayo magkaroon ng kapaguran. Mapagod man tayo, ngunit ang Diyos ang ating kalakasan. Kaya nga, I can do all things. Yan dapat ang panghawakan natin mga kapatid. Magagawa natin ang lahat ng bagay dahil may nagbibigay sa atin ng kalakasan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nandito tayo kahit pagod, kahit puyat, walang tulog, binibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon para mapaglingkuran natin siya. Mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Ngunit mayroon akong laban sa iyo. So ang iglesyang ito mga kapatid, although na siya mga kapatid ay naglilingkod sa Panginoon, hindi napapagod. Ngunit ang sabi ng Panginoon, mayroon akong laban sa iyo. No? Na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Sabi ng Panginoon, kung saan ka nadapa, bumangon ka, mga kapatid. Kung saan ka nalugmok, tumayo ka ulit at magpatuloy. Mga kapatid, dahil wala naman mga kapatid sa tulad natin ng mga mananampalataya sa Panginoon na perpekto. Bumabagsak tayo. Ang kagandahan ng kapatid, bumagsak man tayo. Mayroon tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan, na nag-aahon sa atin, na nagbabangon sa atin upang magpatuloy na paglingkuran ng Diyos natin na kapagligtas. Amen? Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. At itong palala ng Panginoon, magsisi ka. Amen? At gawin mo ang iyong mga unang gawa. So ano bang una natin ginawa nung una natin tinanggap ang Panginoon? Di ba masigasig tayo? Gusto natin dito na lang parati sa church, doon ka lang sa presensya ng Panginoon. Yun ang sabi ng Panginoon. Ngunit kasi pagdating ng mga pagsubok at problema, bumabagsak ang bawat isa sa atin, no? Ang sabi ng Panginoon, bumangon ka lang. Magpatuloy ka at gawin mo ang dati mong ginagawa kung paano ka na in love sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Dahil kapag hindi natin ginawa ang patid ang sabi ng Panginoon, kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalagyan. Alisin ng Panginoon yung ilaw sa ating buhay. Walang iba mga patid kundi ang ating buhay. Amen? Hallelujah! Maliban na magsisi ka. Ngunit ito'y nasa iyo na iyong pinapuputan ng mga gawa ng mga Nicolaita. Itong mga makamundong gawain mga patid. Na pinapuputan ko naman. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So may laban dito sa iglesyang ito, talagang may battle mga kapatid. Amen. Kapag nandito ka sa Episo mga kapatid, may battle na dapat mong mapagtagumpayan. Kaya huwag kang magtaka kung kailan ka naging mananampalataya, bakit marami akong pagsubok, marami akong problema. Dahil yan sinasabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Ngunit ang sabi ng Panginoon, kailangan nating magtagumpay. Amen? Hallelujah! Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, ay talagang may battle. Hindi lamang physical, kundi lalo na sa spiritual battle, mga kapatid. Amen? Hallelujah! So ito mga kapatid, ang Ephesian Church, mga kapatid, ay tinatawag na loveless church. Loveless church siya mga kapatid. Dahil iniwan niya ang dati niyang pag-ibig. No? Hallelujah! So ang church na ito mga kapatid, may commitment to truth, fight against false teaching, stand firm in truth. Talaga pinanindigan niya ang katotohanan mga kapatid. But still have missing may fatal flaw mga kapatid, forsaking this first love. They have lost the passionate love to our Lord Jesus Christ and to people are lost na kapatid. So nawala ng pag-ibig niya sa ating Panginoon at sa mga tao na binigyan din ng kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya tanungin mo ngayon ang sarili mo, kung isa ka ba dito sa tinasabi na Ephesian Church mga kapatid. So ang paalala ng Panginoon, kailangan mong mag-repent. Amen? And let the love of God manifest in our lives, mga kapatid. Kung nandito ka ngayon, kung nangyayari ito sa buhay mo bilang mananampalataya sa ating Panginoon, repent at bumalik ka sa dati mong pag-ibig. Kung paano natin inibig ang ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey my commandments. Di ba? So kung mahal natin ang Panginoon, sundin natin kung anong kanyang pinapagawa. So ang utos na ating Panginoon, kailangan tayong mangag-ibigan, unang-una ang Diyos, mga kapatid, at ganun din ang tulad natin na mga mananampalataya o magkakapatid sa pananampalataya. 1 John 4:19 to 21. Tayo'y nagsisibig sapagkat siya yung unang umibig sa atin. Kaya tayo naman kapatid may pag-ibig, hindi ito mapatid yung tinatawag na pag-ibig sa laman. Kundi ang tinatawag na agape love, mapatid, ang pagmamahal ng Diyos. Kaya iniibig, kung tutusin mapatid, hindi naman tayo magkakilala, dito lang tayo nagkita-kita. Ngunit bakit mapatid, higit pa sa magkakapatid? Sa laman ang ating pag-iibigan. Dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. Amen? Hallelujah!
Kung sinasabi ng sino man ako yung umiibig sa Diyos at nabubuot sa kanyang kapatid ay tanungin mong sarili mo kapatid kung isa ka dito. No? Hallelujah. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paano makaibig sa Diyos na hindi niya nakikita? Amen? At ang utos na itong mula sa kanya, mula sa Diyos, ay nasa atin. Na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. So yun ang utos ng ating Panginoon sa Ephesian Church, mga kapatid. Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, Smyrna. Hallelujah. Revelation 2:8 hanggang 11. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli. Sino ang una at huli? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, says the Lord, the Almighty. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Na namatay at muling nabuhay. Sinong namatay at muling nabuhay? Ang ating Panginoon. Revelation 1:17-18. No? Nalalaman ko ang iyong kapighatian, kapatid, sa Smyrna na tayo. Hallelujah. At ang iyong kadukhaan, datapwat ikaw ay mayaman. So alam ng Panginoon na sinasabi kasi natin, mahirap tayo. No? Ngunit sa harapan ng ating Panginoon, mayaman tayo sa Panginoon kasi mga anak tayo ng Diyos. Tagapagmana tayo ng karya ng Diyos. Tagapagmana tayo ng pag-aari ng Panginoon doon sa kalangitan, mga kapatid. Amen? At ang pamumusong ng mga nagsasabing sila ay mga Hudyo ay hindi sila gayon, kundi isang sinaguga ni Satanas. Huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit na ilagay ng diablong ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. So dito, mga kapatid, sa Smyrna Church, mga kapatid, itong church, mga kapatid, the church under persecution. Pinipersecute ang church na ito, mga kapatid. Hallelujah. Naranasan na ba dati na persecute, mga kapatid? Amen. Yes. So dumaan tayo sa tinatawag na Smyrna Church, mga kapatid, no? Hallelujah. Ang church na ito, mga kapatid, ay poor and persecuted church, mga kapatid, but rich in faith to Jesus. Di ba? Pinanalas natin, mga kapatid, although na tayo ay walang mga material na bagay, mga kapatid, ang importante, mayaman tayo sa harapan ng Diyos, mayaman ang ating pananampalataya sa Diyos, at kayang gawin ng Panginoon ang lahat ng bagay sa ating mga buhay. Amen. Amen? Hallelujah. So, ang church na ito, mga kapatid, ay poor materially, but rich in faith and in spirit. No? So, ang church na ito, mga kapatid, nagkakaroon ng endurance sa mga trial. So, ang church na ito talagang pinipersecute. No? Hallelujah. Sinisiraan, no, ginagawa ng kung ano-anong kasamaan, mga kapatid. Hallelujah. Halimbawa, mga kapatid, yung mga ebangelista, yung mga evangelist, mga kapatid, nakakarating kung saan-saan lugar. Di ba kung paano pinipersecute, mga kapatid, ang mga evangelist, mga kapatid? Sa China, sa North Korea, sa Africa, mga kapatid, di ba? Gaanong hirap ang pagpapagal na ginagawa nila, mga kapatid, may parating lamang ang salita ng Diyos sa sangkatauhan. Nadanas na ba natin yan? Salamat tayo nga dito, mga batid, naka-aircon pa tayo. Sagana tayo sa pagkain. Sila, mga batid, naglalakad sa bundok, sa lugar na kung saan na hindi maabot, mga kapatid. Ngunit dahil ang mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon, ginagawa nilang lahat ng kanilang makakaya para mapaabot ang salita ng Diyos. Kaya ba natin gawin yan? Mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah. So, mapatid, ang church daw na ito, mapatid, ay poor in financial but rich in spiritual, mga kapatid. So, ikaw ba ito? Hallelujah. So, ito, mapatid, ang church ay persecuted church. Ang sabi pa doon kanina, mapatid, ay ikulong ng 10 araw. Hindi yun literal, mapatid, na 10 araw lang. Ngunit ang sabi ng Panginoon, dahil ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon.
So pwedeng 10,000 years yun, mga kapatid. Yung iglesia na tinatawag dito sa Smyrna, mga kapatid, no? So ang church dito, mga kapatid, even death, mga kapatid, kaya sabi ng Panginoon, magtapat hanggang kamatayan. At ibibigay ko sa iyo ang pagpapala sa kalangitan, mga kapatid. Hallelujah. So ito, mga kapatid, yung mga church na patago-tago dahil bawal. Sa lugar na kung saan hindi pinapayagan ang ganitong samba at pagpuri sa Diyos, mga kapatid. Naranasan natin yan dito dati, lalo na sila Pastor George, di ba? Nung patago-tago pa, wala pang mga cellphone, wala pang mga ano, di ba, naalala ko pa sa sinasabi mo na yung nakabukbay nyo na ano, nagdala-dala nyo ng mga bigat, no? Naranasan din namin na ako ng sulat sa mga papilang, mga kapatid, no? Hallelujah. So but the grace of God, mga kapatid, hindi pa rin napigil ang salita ng Panginoon. Ano man pagbabawal, ano man pagpipigil ni Satanas, mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon ay magaganap at magaganap, mga kapatid. Hallelujah. Sa buhay ng bawat isa. Mapalad tayo ngayon, free na, mga kapatid. Malaya na tayo magsamba, magpuri. Di ba? Hallelujah. Ganyan, mga kapatid, ang grasya ng Diyos sa ating mga buhay. So ang church na ito, mga kapatid, hallelujah, spiritually wealthy, no? But Jesus called them or to endure hardness in their lives, but be faithful unto death, ang sabi ng Panginoon. So even it will cost of our lives, mga kapatid, ang ating physical na ito. For the glory of God, mga kapatid, hindi na natin alintana yon. Bilang mga lingkod ng ating Panginoon, ano man mangyari sa katawan natin na ito, mga kapatid, ang importante, maganap natin ang ating tungkulin, mabigyan ng kapurihan at kadakilaan ng Diyos na tumawag sa atin, na nagbigay sa atin ng pribiliyo upang magamit, mga kapatid, sa kanyang kapurihan. Amen? Handa ba natin gawin yan, mga kapatid? Praise the Lord. Tayong gagamitin ng Diyos sa lugar na ito. Walang iba, mga kapatid. Hallelujah. Kahit mawala man itong buhay natin, mga kapatid, hindi yan makikumpara sa ibibigay ng Diyos sa atin, mga kapatid, pagdating ng pagdoon na tayo sa kanyang kariyan sa kalangitan. Amen? Hallelujah. So it cannot compare to our reward in heaven, mga kapatid. So hold fast your faith until death and you will receive eternal reward in heaven. Handa ba natin tanggapin yan? Sige, palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Pangatlo, mga kapatid, Pergamo. Revelation 2:12 hanggang 17. At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay sulat mo. Ang mga bagay na ito sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. Sinong may matalas na tabak na may 2 talim? Ang sabi ng Hebrew 4:12, the word of God. Di ba? So ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo, mga kapatid, ay may matalas na tabak na may 2 talim. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo, mga kapatid. Nalalaman ko kung saan ka tumatahan sa makatwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. Pero, mga kapatid, yung church ng Pergamo, at iningatan mong matibay ang aking pangalan. Kahit doon sa mga kapatid, sa lugar na kung saan nandun ang luklukan ni Satanas, ngunit iniingatan niya pa rin ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Ito yung church sa Pergamo, mga kapatid. At hindi mo ikinailangang aking pananampalataya. Kahit ng mga araw man ni Antipas na aking saksi, aking taong tapat na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. Datapwat mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat mayroon ka diyang ilan na nangahawak sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at makiapin. Gayon din naman na mayroon kang ilan na nangahawak sa aral ng mga Nicolaita. Magsisi ka nga, o kung hindi ay madaling paririyan ako sa iyo at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Pero, mga kapatid, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay. So magtatagumpay din, mga kapatid, kailangan dito ay bibigyan ko ng manang natatago. At sila ay bibigyan ko ng isang batong puti
at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. So ang bibigayan natin, Panginoon na kapatid, walang ibang makakalam kundi ikaw rin between you and the Lord, mga kapatid, no? So the Pergamo church, mga kapatid, is the church of spiritual compromise. Amen? Kasi hinahayaan niya, mga kapatid, no? Na pumasok sa kanyang buhay ang mga katuruan ni Balaam, ni Balak, ng mga gawa ng mga Nicolaita, mga kapatid. Puro kasamaan lahat yon, no? Hallelujah. So midst of intense spiritual darkness, Satan throne was idolatry, pagan worship, rampant, mga kapatid, and immorality. So dito sa iglesia na ito, no? Sa Pergamo, no? Rampant daw, mga kapatid, ang pamumuhay, o namumuhay, mga kapatid, ng immorality, mga kapatid. And the worship, mga kapatid, the pagan worship, and the idolatry. But they stay faithful to Christ. Ang mga nandun, mga kapatid, no? But they allowed false teaching to infiltrate the church. Teaching of Balaam led to the idolatry and sexual immorality. They teach the gospel of truth, but they allowed the teaching of lies and materialism. So sabi ng Panginoon, kailangan mo ring mag-repent. Amen? Kaya sa ating, di ba, bilang mga lingkod ng Panginoon, ang pag-aaral nga namin kagabi, mga kapatid, Sister Angie, no? Hallelujah. Yung, ano pa bagat? Bakit nagpapatuloy? Nakakatakot magpatuloy sa kasalanan, sa paggawa ng kasalanan, mga kapatid, no? So ito, mga kapatid, although na Kristiyano na tayo, mananampalataya sa Panginoon, minsan, mga kapatid, nangyayari o nagagawa natin ang mga ganong bagay. Even Paul, mga kapatid, no? Nagsabi sa na ganyan na hirap na hirap siya kung paano yung kapatid mapagtagumpayan ang laman. Kaya ang sabi niya, kung gumagawa man ako ng kasalanan, hindi na akong gumagawa ng kasalanan, kundi ang kasalanan na tumitira sa aking laman ang siyang gumagawa ng kasalanan. Kasi kaya nga hindi ito makapasok sa karya ng Diyos ang ating laman at dugo na ito, mga kapatid, dahil ito ay makasalanan. Kaya babalik ito sa alabok ang pakinabangan ng ating kaluluwa at bibigyan ng Panginoon ng katawang o glorified body, mga kapatid. Hallelujah. So sa church dito, sabi ng Panginoon, kailangan mong mag-repent, mga kapatid. Kaya kapag magawa pa tayo ng mga ganitong mga gawain, mga kapatid, nandito ka sa Pergamo na kung saan si Satanas mismo ang nag-aari sa buhay mo, hindi ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Pangapat, mga kapatid, Thyatira, sa verse 18 to 29. At sa anghel ng iglesia sa Thyatira, isulat mo ang mga bagay na ito sinasabi ng anak ng Diyos, na may mga matang gaya ng ningas ng apoy at ang kanyang mga, hallelujah. Next. Naghang. Praise the Lord. Hallelujah. So dito, mga kapatid, sa iglesyang ito, yung Thyatira Church, mga kapatid, ang tawag dito, mga kapatid, the sexually corrupt church of Jezebel. No? Sexually corrupt church of Jezebel ang Thyatira. No? Pakigaya ng kansong binuli, nalalaman kong iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Datapwat, mayroon akong laban sa iyo na pinapahintulutan mo ang babaeng si Jezebel. Hindi ito, mga kapatid, na literal, kundi ang gawa ni Jezebel, mga kapatid, na pinapahintulutan mo sa buhay mo. Na nagpapanggap na propetisa at siya ay nagtuturo at humikayat sa aking mga lingkod upang makiapid. No? At kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan. Hallelujah. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi. At siya ay ayaw. Kaya pag binibigyan tayo ng Panginoon na magsisi sa mga gawa natin, mga kapatid, magsisi na tayo. Mga kapatid, huwag na nating patigasin ang ating mga puso. Mga kapatid, hallelujah. Magsisi sa kanyang pakikiapid. Narito, akin siyang... Gusto niyo bang mangyari sa atin ang ganito? Iraratay ka ng Panginoon sa higaan at ang mga nakikiapid sa Kanya sa malaking kapigatian.
Biro mo? Yung great tribulation na yan, kapatid, na gusto mo na mamatay. Hindi ka pa mamatay hanggang hindi natapos ang puot o galit ng Diyos na ibinuhos niya sa buhay mo ang 7 mangkok, mga kapatid. Hallelujah! Maliban na kung sila'y magsipagsisi sa kanyang mga gawa. Bakit sinasabi doon maliban ng sila'y marami magsipagsisi sa kanyang mga gawa? Marami ang gumagawa ng ganyan, ngunit individual ang kailangan magsisi sa gawa ng bawat isa sa atin. No? At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak. Biro niyo mga kapatid. Kapag ganitong ginagawa mo, pati yung apo mo sa tuhod, yung mga anak mo, yung ano mo, daranas mga kapatid ng kahirapan dahil sa kasalanan ginawa ng bawat isa sa atin. Ang sabi ng Panginoon hanggang sa 3 at 4, nasali ng inyong lahi mga kapatid. Hindi pa tayo naawa sa ating mga mahal sa buhay, hindi pa niyang anak, nakalaan ng parusa para sa kanila. Hallelujah! At malalaman ng lahat ng mga iglesia na kuyaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso. At bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. So bawat isa, mga batid, bibigyan ng Panginoon ng ganti sa bawat ginagawa natin, maging mabuti man o masama. Diba? Sa ating topic kagabi, diba na sinasabi pagdating doon sa kanilang tanong kay Brad Lorenzo, no? Lahat tayo ay harap sa hukuman ni Kristo. Yung hindi baligtas, tatanggap ng kaparusahan. Ngunit tayo daligtas mga kapatid ay tatanggap ng reward, mga kapatid. Anong gusto mo? Course o reward? Kaparusahan o pagpapala? The choice is yours. Hallelujah. Datapot sinasabi ko sa inyo sa mga iba na nasa Thyatira, sa lahat ng walang aral na ito na hindi nakakaalam ng malalalim na bagay ni Satanas. Gaya ng sinasabi nila, hindi na ako magpapasan sa inyo ng ibang pasan. Gayon may, ang nasa inyo ay panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y pumariyan. Kaya naalis ba mga kapatid ng kaligtasan? Pwedeng maalis. Tanong kagabi ni Brad Fernando, na kahit nakasulat ka na doon sa aklat ng buhay, pwedeng madelete. At anong magpapadelete? Ang kasalanan, mga kapatid. Hallelujah. At ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamalaan sa lahat ng mga bansa. At sila'y pag-arian niya sa pamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng masisidlang lupa ng magpapalyo. Gaya naman ang tinanggap ko sa aking Ama, at sa kanila ibibigay ko ang tala sa umaga. Hindi yun literal. Ano bang tala sa umaga mga kapatid? Ha? Sino bang tala sa umaga? Ang maningning na tala sa umaga? Revelation 22:16. No? The bright morning star ang ating Panginoon. Okay? Iba naman ang son of the morning, si Satanas yun. Amen. Kaya dapat huwag kayong maligaw doon. Baka mamaya pag narinig nyo lang morning star, no? Kailangan bright morning star ang Panginoon. Son of the morning, si Satanas. Kita mong ginagawa ni Satanas, ginagaya niya talagang Panginoon. No? Basta may morning. Pag narinig mo morning, akala mo Panginoon na, si Satanas pala. Good morning. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, mga kapatid. So ang Thyatira Church, mga kapatid, Thyatira na tayo, di ba? So the sexually corrupt church of Jezebel. Love, faith, service, and perseverance, but there is serious problem. They tolerated sin, mga kapatid, sa Thyatira. Hallelujah. So kung ikaw ay Thyatirian church, tinutolerate mo ba sa buhay mo ang kasalanan? So ikaw, kung ginagawa mo yan, ikaw ito, mga kapatid. Hallelujah. So they tolerate sin, false prophecies, symbolical to Jezebel, lead people sexual immorality and idolatry. No? Hallelujah. Kaya tayo dito, kapatid, nagtuturo, kapatid, na sinasabi ng salita ng Diyos, kapatid, na hindi
magmamana ng kaharian ng Diyos. Sa pag-aaral natin kagabi, ang mga gumawa ng ganitong mga bagay. No? Idolatry, mga kapatid. O yung tinatawag pa, mga kapatid, pakikiapid, pangangalunya, mga kapatid, at lahat ng mga sinasabi doon. Sa ating verse gabi ng 1 Corinthians. Diba? Hallelujah. So great charitable works and vibrant ministries allowed corruption and sin. Women dress seductively to church to distract and dissuade people from the message of Christ. Kaya mga kapatid, ganun na lang natin tinuturo dito, no? Ang magsuot ng kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah, para hindi mga kapatid ma-distract, mga kapatid, no? Kasi minsan may kwento ngayon mga kapatid na sa Katoliko, mga kapatid, no? Nagsasamba na naka-spaghetti lang, kaya ang mga nandun sa likod hindi na nakikinig sa sermon ng pare, doon na lang nakatingin. So na-distract, mga kapatid. So tayo, mga kapatid, hindi natin hinayaan yung ganyan. Tinuturo natin dito ang dress modesty, mga kapatid, ang pamumuhay ng may kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen? Hallelujah. Sa ating mga bago, ano lang po kayo, mga kapatid. At balang araw maunawa nyo rin ito. Basta magpatuloy lamang tayo, mga kapatid, sa paglilingkod o pagsunod sa pinapagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Hallelujah. So many men falling of this Jezebel spirit in modern churches, mga kapatid. No? Hallelujah. Yung tinatawag nila na holy outside, but full of sins inside, mga kapatid. Maraming ganyan. Nakasuot sa, mga kapatid, ng kabanalan, naka-dress code siya, mga kapatid. Ngunit ang puso, laman ng puso, puno ng, anong sabi ng Panginoon sa mga Parisiyo at Sadusiyo? Hypocrites. Mapagpaimbabaw. Hallelujah. Biro, mga kapatid, alam nilang salita ng Diyos. Tagaturo sila ng salita ng Diyos, ngunit sinabihan sila ng Panginoon na hypocrites. Dahil sila nagsasabi, nagtuturo sa tao na gawin ito, itong dapat gawin, mga kapatid, itong nararapat. Ngunit sila mismo nang nagtuturo ay hindi ginagawa sa kanilang mga buhay. Kaya ang tawag sa kanila ng Panginoon na pagpaimbabaw. Kaya tayo, bilang mga nagtuturo ng salita ng Diyos, kung tayo mismo na nagtuturo, hindi natin ginagawa o ina-apply sa ating mga buhay, hypocrite ka sa harapan ng ating Panginoon. Hindi ako nagsabi kundi ang ating Panginoon. Amen? Mayroon ba dito sa atin? Wala. Praise the Lord. Si Abby ata. Si Abby lang sumasagot. Si Abby. So mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, wake up, mga kapatid. No? So God knows and sees what we are doing, mga kapatid. Alam ng Diyos ang ginagawa ng bawat isa sa atin. Kung matago mo man yan sa tao, sa iyong kapwa, o sa pastor, o sa leader, mga kapatid, sa Diyos, ang lahat ng bagay ay hayak. Amen. Amen? Kaya matakot tayo sa Diyos, mga kapatid, no? So no matter how many good works you do in church, mga kapatid, no matter, kahit na anong lahat, ikaw pa, mga kapatid, ang lahat na nagbigay ng kailangan dito sa iglesia, no matter how many good works you do in church, but sin is sin in the sight of God. Ang kasalanan ay kasalanan, mga kapatid, na dapat natin pagsisihan, na dapat natin hihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Hallelujah. Sin is sin in the sight of God, and there is consequences. Amen. Yan ang tandaan natin, mga kapatid. Kaya tayo nagtuturo dito, mga kapatid, hallelujah, ng pagsunod sa kalooban ng Diyos tungkol sa kasalanan, sa pamumuhay ng may kabanalan, dahil pag wala ito, mga kapatid, ay hindi tayo o hindi natin marating ang ating Panginoon sa kalangitan. So, hallelujah. So this church need to strive purity and holiness, mga kapatid, kapag doon ka sa Thyatira. Panglima, mga kapatid, Sardis, Revelation 3:1-6. At ang anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos. Sino bang may 7 Espiritu ng Diyos? Ang ating Panginoon pa rin. Ang sabi ng Isaiah 11 to. Pwede i-post Moses? Revelation 4:5. 7-fold Spirit of God. At ang 7 Espiritu na yung sinasabi ng Panginoon ay nasa ating Panginoon. Ito na, Espiritu ng Panginoon ay sa Kanya, diwa ng karunungan, kaunawaan, diwa ng payo, ng katibayan, diwa ng kalaman at ng takot sa Panginoon. Yan yung sevenfold
full Spirit of God na sinasabi ng Revelation. Nasa Panginoon lahat yan, mga kapatid. Hallelujah. Alam natin na isa lang Espiritu ng Diyos, di ba? Yan kasi ang gawain ng isang Espiritu. Amen. Gawain niya yan. Maging sa ating gawain niya ng ating Panginoon. Amen. Amen? Nasa Panginoon lahat yan. Mga kapatid, nung nagmanifest ang Diyos sa laman. Amen? So, balik tayo sa Revelation. Hallelujah. At may 7 bituin. Nalalaman kong yung mga gawa na ikaw ay may pangalang, ikaw ay nabubuhay. At ikaw ay patay. Pero mapatid, hallelujah, magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit na mamatay. Hallelujah. So, ang church na ito, mga patid, nagsabi, buhay ako. Ngunit sa harapan ng Diyos ay patay sa mga patid. Kaya sabi ng Panginoon, magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga natitira pa sa buhay mo na malapit na rin mamatay. Sapagkat wala akong nasumpungan iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Pero mga kapatid, ang Sardis Church, hallelujah, alalahanin mo nga kung paano iyong tinanggap at narinig at ito'y tuparin mo at magsisi ka. Kaya kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw. Hallelujah, at hindi mo nalalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. No? Itong pinaparating sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya, ang sabi ng Panginoon, lagi tayong handa. Huwag natin isipin, matagal pa darating ng Panginoon, pakuya-kuyakin muna ako. Although na matagal ang pagdating ng Panginoon sa kuntap, paano ngayon ang buhay mo? Diba ang sabi nga ng mayaman, marami na akong naipundar. Mayaman na ako. Magpagawa ko ng malaking bangan, paglalagyan ng kayamanan ko. No? At sabihin ko sa aking kaluluwa, magpahinga ka na, kumain ka, matulog ka, uminom ka. Dahil mahaba pang panahon, hindi mo kayang ubusin ang kayamanan mo. Anong sabi ng Panginoon? Ikaw ay hangal. Sa araw na ito, kunin kong buhay mo. Saan kayo magpupunta ang kayamanan mo? Sa manugang mo. Tapos sa singgiro. Di ba? Hallelujah. Ngunit, mayroon kang ilang pangalan sa Sardis na hindi nangagdumi ng kanilang madamit at sila'y kasama kong magsisilakad na may mga damit na maputi sapagkat sila'y karapat-dapat. Hallelujah. Ang magtagumpay, daramtang gayon ng mga maputing damit. Pero mo, may tagumpay, may battle pa rin. At hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Pero mga kapatid, at ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So mga kapatid, ang Sardis Church, mga kapatid, the church of the living dead. Sinasabi niya, buhay ako. Ngunit patay ka sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Sinasabi natin na buhay ako, may kaligtasan ako, may buhay na walang hanggan ako. Ngunit sa harapan ng Panginoon ay ikaw pala ay patay sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. So being have reputation, vibrant and alive, they have name, status, and outward success, but Jesus said, you are dead spiritually. Hallelujah. So lifeless, no true connection to God. Yung, hallelujah, ang church ng Sardis. Walang tunay na relasyon sa Diyos. Hallelujah. No deep worship, no real discipleship happening in their lives, mga kapatid. So it's only a show, a hollow shell of activity. Yung tinatawag nila na performer na lang. No? Na ginagawa na lang nila, mga kapatid, na para lang makita. No? So yun daw, mga kapatid, ang sa church na ito na Sardis, mga kapatid, no? Hallelujah. So without inner fire of the Holy Spirit, so program and performance na lang ang kanyang ginagawa, no? So many church today like that, mga kapatid. Marami magandang church, but no spiritual vitality, lack the genuine power of God, mga kapatid. Yung church na ito, mga kapatid, no? Tayo dito, di ba, nakikita natin kung paano kumikilos sa kapangyarihan ng Diyos. So ibig sabihin, buhay ang church o iglesia na ito
mga kapatid. Dahil ang Diyos ay kumikilos sa kanyang tunay na iglesia upang maging buhay. Amen? Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Amen! Palakpak muna sa Panginoon. Praise the Lord. So the heart, sa church na ito mga kapatid, the heart remains unchanged. Ikaw ba ito? Na matagal ka na sa paglilingkod sa ating Panginoon, ginagamit ka na ng Panginoon sa kanyang kapurihan, pero ang puso mo hindi pa rin nagbabago. Kaya marami nagsasabi, ganito na ako nung nakilala nyo. Ganito na ako simula noon. Ibig sabihin, hindi pa rin pala nagrima hanggang ngayon ang salita ng Diyos sa buhay mo. Kasi hindi ka pa rin nabago. Kung sa pagtuturo pa, hindi ka pa rin hanggang ngayon tuli. Mga kapatid. Hallelujah. So the heart remains unchanged, untouched by the transformative presence of the Holy Spirit. Hindi pa rin natanggap, mga kapatid, ang Espiritu Santo na nagbabago ng ating mga buhay. Kaya kailangan yan, mga kapatid, manahan mismo sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So sabi ng Panginoon, wake up. There is still hope for revival. Repent and seek the presence of the living God. Amen. You need to rediscover the heart of worship, mga kapatid, Yes. sa church na ito. Renew your commitment and invite the Holy Spirit in your life, mga kapatid. There is still time, and that time is now, mga kapatid. Kasi baka hindi ka naabutin ng bukas. Yes. Hindi natin alam kung ano mangyayari pagkatapos dito. Maaaring mag-caught up na ngayon. E paano kung hindi mo nagawa ang pinapagawa ng Diyos sa buhay mo? Kaya sabi ng Panginoon, the time is now, mga kapatid. Gawin na natin sa ating mga buhay. Hallelujah. Pangani mga kapatid, malapit na tayo. The Philadelphia Church, mga kapatid. Revelation 3:7 hanggang 13. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di may lalapat ng sinuman, at naglalapat at di may bubukas ng sinuman. Nalalaman kong iyong mga gawa. Narito ay nilalagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas na di may lalapat ng sinuman, na ikaw ay may kaunting kapangyarihan at tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Narito, ibinibigay ko sa sinaguga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila hindi, kundi nangagbubulaan. Narito sila'y aking papariyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa, at nang malamang ikaw ay aking iniibig. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong salibutan. Ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, sa Philadelphian Church, mga kapatid, ay ito. Iingatan ka, mga kapatid. Sa mga darating na mga pagsubok sa buong salibutan, ingatan ka ng Panginoon kung ikaw ay nasa Philadelphian Church or Faithful Church, mga kapatid. Upang subukin ang mga nanahan sa ibabaw ng lupa, ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Mga kapatid, ang crown mo, panghawakan mo yan, kaya maging faithful tayo, mga kapatid. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa doon, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So the Philadelphian Church, mga kapatid, is a faithful church. Nabanggit niyo, mga kapatid, na ano nyo, simula doon sa bawat church, ang sabi ng Panginoon, repent, repent. Pero dito, mga kapatid, sa Philadelphia, wala sang sinabi na gano'n. Kasi faithful, mga kapatid. Hallelujah. So every one of us aspire this church, mga kapatid. Bawat isa sa atin. Dapat ating, mga kapatid, hinahangad na maging ganito tayo. No? Yung Philadelphian Church. Hallelujah. Even small in size, but if we are faithful, mga kapatid, speak the truth, never deny the name of God, and living in holiness, God will bless this church. Amen.
Gusto mo ba pagpalain ng Panginoon? So kailangan natin maging faithful, maging totoo. Huwag natin i-deny ang Panginoon anuman ang mangyari sa ating katawan sa mundong ito. Yes. Amen? Hallelujah. Ito lang ang church mga kapatid na walang rebuke ang ating Panginoon. Pag binasa natin dyan mga kapatid, ang 7 churches, ito lang ang church na hindi na-rebuke ng Panginoon. Hallelujah. This church no rebuke for them mga kapatid, but only commendation mga kapatid. O, pinuri ng ating Panginoon. Gusto mo bang maging kapuri-puri ka sa harapan ng Panginoon? Purihin ka mismo ng ating Panginoon? Kailangan mo maging faithful church, mga kapatid, o maging Philadelphian church, mga kapatid. Hallelujah. Jesus placed an open door that no one can shut, opportunity and spiritual favor, mga kapatid. So weak in worldly standards but mighty in the Lord's eyes. Mga kapatid, kung tayo mga kapatid ay mahina man sa harapan ng sanlibutan, mga kapatid, kung tayo naman ay malakas o makapangyarihan sa harapan ng ating Panginoon, hallelujah, dahil mga kapatid, siya ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Amen? Kaya nga ang sabi ng kapatid, pag faithful ka sa ating Panginoon, di ba, even sa Satan mga kapatid, pwede mo siyang sipain. Because God given us authority over the authority of the enemy, including Satan. Amen. Amen? Kaya kapag faithful ka, kaya mo sipain si Satanas. Yes. Hindi siya makakalapit sa iyo, Amen. mga kapatid. Amen? Hallelujah, kung gusto nyo na ganun ang gawin nyo kay Satanas, kasi minsan kapatid, kasi pag hindi ka faithful, paglapit mo sa Satanas, maghawak kamay ka pa kay Satanas. Dati na kayong break mga kapatid, ngayon, nanunumbalik ka kay Satanas. Kaya ang sabi ng Panginoon, lalo pa nagiging masama ang kalagayan ng tao niyo. Right. Hallelujah, kasi isang demonyo lang dating tumatahan sa'yo. Nung umalis ng Espiritu Santo sa'yo, ang demonyo na yun, nagdala pa ng 7. Na mas masahol pa sa kanya. Biro mo? Hallelujah. So small humble congregation mga kapatid, spiritually alive, prayer warriors, faithfully carry out God's work, even they are not widely known, but they are powerful in the kingdom of God. Hallelujah. Yan mga kapatid ang faithful church. No? Hallelujah. Their faithfulness, humility, and devotion are what set them apart, mga kapatid. So promise and reward, ang sabi ng Panginoon sa kanila, I am coming soon, hold on to what you have, so that no one will take your crown, mga kapatid. So be faithful, mga kapatid, and you have a great reward in heaven. Amen. Yun ang ating pinaka-nanaisin, mga kapatid. Yes. Hindi lamang eternal life, tayo may mga buhay na walang hangganan na dapat natin pangawakan. Hindi lamang tayo dapat tumigil doon, maglingkod tayo, magsunod tayo sa pinapagawa ng Panginoon upang makatanggap pa tayo ng 5 crowns, mga kapatid. Amen. Amen? Yun ang hangarin pa natin. Huwag lamang buhay na walang hanggan. Amen? So be faithful and you have a great reward in heaven. Last tayo mga kapatid, pang-7, Laodicea. Revelation 3:14-22. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea, isulat mo, ang mga bagay na ito sinasabi ng siya nawa. Sino bang siya nawa? Amen. Ang ating Panginoon. Siya ang huli. Siya ang amen, mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Nang saksing tapat at totoo. Sino ang Panginoon pa rin? Nang pasimula ng paglalang ng Diyos, nalalaman kong yung mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malaininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Pero kapatid, ang Laodicean Church, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. Biro mo, ganito ba tayo mga kapatid? At hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at luka at bulag at hubad. Hallelujah. Ito yung mga mapagmalaki, mapagmataas na ayaw tumanggap mga kapatid. Ayaw magpakumbaba. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Magiging Laodicean church ka. Hindi ka mainit, hindi malamig. Isusuka ka ng ating Panginoon. No? Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. Hallelujah. Upang ikaw ay yumaman
at ng mapuputing damit upang iyong may suot, at upang huwag mahayag niyong kahiyahiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Kapatid, pagpahid daw sa mata. Kapatid, ano bang nagbubukas ng ating kaunawaan, kapatid? Walang iba din kundi ating Panginoon. Amen? Ang sabi ng Luke, di ba? Binuksan niya ang kanilang kaunawaan, ang spiritual na kaunawaan. No? Hallelujah. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinararusahan. Ikaw ay magsikap at magsisi. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at ahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay aking pagkakalubang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So mga kapatid, ang Laodicean church, mga kapatid, it is a lukewarm church. Umalahininga. Ayaw ng Panginoon na ganon. Ang gusto ng Panginoon maging mainit tayo sa paglilingkod, mga kapatid, sa ating Panginoon. Dahil kung painit ka, init, lamig, darating ang time, isusuka ka ng Panginoon, mga kapatid. Kapag sinuka ka na ng Panginoon, hindi katulad ang Panginoon ng sinasabi niya na ang aso ay bumabalik sa kanyang suka. Pag sinuka ka na ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Hindi natin alam kung anong mangyayari na sa iyo. No? So the Laodicean church, mga kapatid, is a lukewarm church and it's dangerous church, mga kapatid. Bakit dangerous? Kasi malamig, mainit, nakaalam ng katotohanan, tapos mamaya hindi gawin, ayaw, di ba? So, isusuka ka ng ating Panginoon. So, materially wealthy and self-sufficient, and that led them into a spiritual complacency, mga kapatid. Not fully committed, not fully opposed. Ito yung lukewarm. Minsan, yung mga lukewarm, mga kapatid, ito yung pag-araw ng samba, talagang siya, focus sa pagsasamba. Pagkatapos magsamba, nandun na naman sa sanlibutan. So ito yung tinatawag na gumaganon-ganon ka lang. No? Yung tinatawag nila na Friday Christian. Christian ka lang pag Friday. Sabado hanggang Huwebes, makamundo ka na naman. Kapatid, no? Hallelujah. So kung saan ang daloy, doon sumusunod. Ito yung mga lukewarm, mga kapatid, kung anong kasama nila, nagiging ganon sila. Kung sa simbahan sila at mga mananampalatayang kasama, talagang makadiyos siya. Ngunit pagkatapos ang mga kasama naman ng dating mga kaibigan, nagiging makamundo na naman. So ayaw ng Panginoon ng ganon, mga kapatid. Ang nais ng Panginoon, nung tinanggap na natin ang Panginoon, kung saan ka man paroon, saan ka man makarating, mananatili ang Panginoon at ang Panginoon lamang, kapatid, ang dapat nabubuhay sa ating buhay. Amen. Amen? Hallelujah. So appeared to have it all, but spiritually bankrupt, mga kapatid. Ito yung Laodicean. Nakala mo mayaman ka, akala mo ikaw na. Yun pala, hindi ka, mga kapatid, kaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. So focus, mga kapatid, on material success, preaching feel-good messages, and prioritizing personal comfort over the life changing, challenging truth of the gospel. Ito yung mga tinuturo lang, mga kapatid, yung mga mabubuti lang, yung mga pagpapala lang, mga kapatid. Ayaw na ituro ang kasalanan kasi ayaw, mga kapatid, na mawala ang kaluluwa. Ngunit tayo dito, mga kapatid, ang tinuturo dito na atin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Mga kapatid, masaktan ka man, mga kapatid, kung yan naman ang maging dahilan upang magbago ka at lumapit ka sa Panginoon dahil mahal namin ang inyong mga kaluluwa. Amen? Amen? Hallelujah. Hindi namin mahal ang mga bagay sa buhay nyo. Ang kaluluwa nyo. Nandito tayo, mga kapatid, para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen? Hallelujah. So they offer sermons more about self-help than sacrifice. No? Prosperity over perseverance. So the gospel become watered down, mga kapatid. No? Hallelujah. Discipleship becomes shallow, mga kapatid, and the called ones carry the cross is replaced with promises of ease and blessing, mga kapatid. The focus, feeling, post, building
wealth, or making people feel good about themselves rather than calling people to true transformation and holiness. So dyan daw mga kapatid nakapokus ang mga Laodicea. Mga kapatid, Jesus warning them is harsh mga kapatid. Hallelujah. You do not realize that you rich, pitiful, poor, blind, and naked, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. No? So they have become blind to their own spiritual poverty. But there is hope, mga kapatid. Those I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent, mga kapatid. Yan ang nais ng Panginoon. Kaya tayo, mga kapatid, minsan mayroong mga pagsubok, problema o pinapalo ng ating Panginoon. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Gusto niya tayo na maituwid. Gusto niya tayo na magbago. Gusto niya tayo na madala sa kanyang kaharian, mga kapatid. Kaya pag pinapalo tayo ng Panginoon, lalo tayong kumapit sa Panginoon. Hindi yung pag pinapalo ka, aalis ka na, mga kapatid, o tinatawag, mawawala ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Sinong talo, mga kapatid? Ikaw. Hindi ang Diyos. Amen? Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. So palakpak sa Panginoon. Kung tayo ng Panginoon, calling them back in spiritual passage, mga kapatid, no? Hallelujah. So sa ating conclusion, mga kapatid, ang tanong kanina natin, saan ka doon sa 7 nabanggit? Ikaw nakakaalam, mga kapatid. Dito ka bang kapatid sa Ephesus? Holding tightly the truth, but losing the fervent love that should fuel our devotion. Have you being focused on being right, but we've forgotten how to love God and people with passion and warmth, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, nagsasaway tayo, mga kapatid, saway natin ang may pagmamahal. Galit tayo, mga kapatid, sa kasalanan. Hindi tayo galit doon sa tao na sinasaway natin. Amen? Kaya samahan natin ang pagmamahal, mga kapatid, ang pag-rebuke natin sa mga kapwa natin, lalo na kapatid sa mga kapwa natin mananampalataya. Amen? Amen. Dito ka ba kapatid sa Smyrna? Standing strong in the face of persecution. So perhaps we find ourselves enduring opposition for our beliefs, whether through social rejection, legal challenges, or even physical danger, mga kapatid. Dito ka ba sa Smyrna? Sunod, mga kapatid, ay ang Thyatira. Filled with good works, but turning a blind eye to sin without our own walls. How we allowed corruption, immorality, or ethical failings to go unchecked, thinking our good deeds will outweigh the rot beneath the surface, mga kapatid. O yung sa Sardis, outwardly vibrant but spiritually dead. Ito yung Sardis. So do we have a reputation for being alive with programs and activities, yet lack the true spiritual life that only the Holy Spirit can give, mga kapatid. Philadelphia, small in strength but faithful. So maybe we feel unnoticed, mga kapatid, or weak in the world's eyes, but we are holding on to God's word, trusting that He has opened doors of opportunity that no one can shut, mga kapatid. Do we see ourselves in this humble yet spiritually rich church, mga kapatid? Mayaman na church. Dito ba tayo, mga kapatid? Hallelujah. Dapat pinaka-naisin natin na maging ganito tayo, mga kapatid. Dahil yan ang church na hindi nire-rebuke ng Panginoon. Kaya siguro tayo nire-rebuke ng Panginoon dahil nandun pa tayo sa ibang pag-uugali, mga kapatid. No? Laodicea, wealthy and self-sufficient but lukewarm in faith. No? So have we become complacent, more focused on comfort and material success than on the transforming power of the gospel? Is Jesus calling us to wake up from our indifference and reignite our passion for Him, mga kapatid? It is a living lesson for us today, mga kapatid, urging us to examine ourselves, our heart, mga kapatid, our churches and our communities. Jesus speaks to its condition with both love and urgency, calling us to repentance, renewal, and have a deeper commitment to Him. Whether it is the
acceptance of pervasive sexual practices like homosexuality or the seductive practices of the daughters of Jezebel, the church is under attack and we must fall back to the word of God, mga kapatid, as anchor if we are to prevail, mga kapatid. Kaya lagi tayo magbalik sa salita ng Diyos. Kung saan tayo, mga kapatid, nandun, sa mga churches na yon o sa pag-uugali na yon, mga kapatid, always go back sa salita ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Dahil hindi lahat na tumatawag sa Panginoon, mga kapatid, ay maliligtas. Amen. Huwag mo sabihin, Kristiyano ka na. Matagal ako mananampalataya, ginagamit na ako ng Panginoon sa kanyang gawain. Ang sabi ng Matthew 7:21-23, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Kita mo, kilala din nila ang Panginoon. Tumatawag din sila sa Panginoon. No? Ay papasok sa karyan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So kung gusto mo makapasok sa karyan ng langit, mga kapatid, kailangan mong ganapin ang kalooban ng Ama. Yes, Amen? Yan lamang ang magiging daan para makapasok ang bawat isa sa atin sa karyan ng Diyos. Ang ganapin ang kanyang kalooban, sundin, mga kapatid, at isabuhay ang pinag-uutos ng ating Panginoon. Amen? Dahil pagdating ng pag-hukom, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon. Paparating, mga kapatid. Panginoon, Panginoon, hindi ba ka nagsipangula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Biro mo, sa harapan ng Panginoon, kilala kita. Pinangangaral kita, Panginoon, ang pangalan mo. Ginagamit ko magpalayas ng demonyo, magpagaling na may sakit at karamdaman. Gumawa kami ng maraming mga gawang makapangyarihan sa pangalan mo. Ngunit ang sabi ng Panginoon, at kung magkagayo ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya kapag Kristiyano ka na at gumagawa ka pa ng katampalasanan, palalayasin ka ng Panginoon. Amen? Amen. Ang sabi niya, ang papasok lang gumaganap ng kalooban ng kanyang Ama. So kung anong kalooban ng Diyos na tinuturo sa kanyang mga banal na salita, mga kapatid, dapat nating sundin, dapat nating ganapin, dapat nating gawin, dapat nating isabuhay para ang ating kaluluwa ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? Dahil ang sabi ng Hebrew 10:31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Amen. Amen? Ang sinasabihan ng Panginoon ang mananampalataya. Yes. Hawak na ng Panginoon. Tayong lahat na gumanap ng Ebanghelyo sa ating buhay. Nangyari sa kanyang buhay, mga kapatid, ang Ebanghelyo, yung death, burial at resurrection ng ating Panginoon. Nang sa pagsunod natin, sa pinapagawa ng ating Panginoon, hawak na tayo ng Panginoon. Kaya sa time na ito, mga kapatid, hawak tayo ng Panginoon. Ngunit ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, kakilakilabot ang mahulog pa tayo. At anong magpapahulog sa atin? Ang kasalanan. Amen. Amen? Kaya dapat wag natin pakanaisin yung 6 na yon. Doon dapat tayo sa Philadelphia, mga kapatid. Kaya pakanaisin ang bawat isa sa atin na maging Philadelphian Church. Hallelujah. So to God be all the glory, mga kapatid.